Any harm na mangyari sa mga Duterte, good luck talaga kayo. At gusto nyo, continuously secure her. That is a choice sa inyo. No? That is a choice. Sa AFP, loyal na kayo dito sa tao. Ganun yun eh. Choice nyo yun eh. Di ba? Pero, pagka gumanon bigla, at yan na 2028, any harm na mangyari sa mga Duterte, good luck talaga kayo. Sinabi ko na yun noon interview SMN9, hindi kayo natuto. Any harm na mangyari sa mga Duterte. Now, malinaw na ba yun? Baka hindi pa malinaw Nasa burden ng gobyerno, protektahan si BP Sara. Ngayon, kunyari, ni-recall, iniba pangalan, in-under sa PSG, sige, call nila yon. Kayong mga security ngayon ni BP Sara, may choice ba kayo? Meron. Either you optionally retire, kusapin nyo rin si BP, ako, ma'am, magre-retire na lang ako. I'll secure you. You see? That proves na yung loyalty nyo nandun na sa tao. Kasi you're willing to forego yung becoming somebody in the armed forces, 2-star, 3-star, 1-star, mga ganun ba? Colonel, ganun. Mag-optional lang kayo so that you can continue protecting BP Sara. Okay lang yun. Choice nyo yun Career nyo yun Career nyo yun. Walang masama doon na Choice pa rin ninyo yun. So if you want to secure BP Sara and these problems are there in front of you, andali. File your resignation. File your optional retirement. Retire na kayo. Total, so many years in the service, meron kayong pensyon. Magpe-pensyon ka, nagsisecure ka pa rin. At tiwala sa iyo. Ganun lang kasimple yon. At kung sakaling umikot ang gulo, maging presidente siya, by 2028 or earlier, depende, hindi natin alam yung nangyayari, knock on wood, edi, she can recall you. Kaya kung ano yung estado ng mga mista ninyo o yung mga kasabayan ninyo, contemporaries ninyo, na 1-star na sila, then you will be recalled, bigyan pa kayo ng 2-star position because nandun yung trust. Lalo nyo napatunayan, nandoon yung loyalty nyo sa kanya. Ganun yung dynamics Pwede kayong umalis kayo sa serbisyo at gusto nyo, continuously secure her. That is a choice sa inyo. No? That is a choice. As for my case, the choice was mine. The boss was saying na it might affect my career. No, it might affect my career. Another year with him, from army, nag-retire yung tao, magpapasok sa NICA, National Intelligence. Ang parating sa akin, kung gusto ko, ma-carry over doon. Supposed to be, balik na ako sa army. Ano na ako? Magko-combat position ulit ako. Pipil assignment ulit ako. Yun ang gusto ko Pero nung kinausap ako, pinag-isipan ko, tapos inausap ko yung boss ko. Sabi ko, sir, regarding dun sa yung worry ninyo na ma-apektuhan yung career ko, definitely no, sir. Hindi, sir. Baron ako ng klase. They will always assign me doon sa magandang assignment because ang tingin nila, baron nga ako ng klase, they will give me the best assignment. Baka papiliin pa nga ako, sir No? Ganun ako kaano nun, no? Ka-brusko magsalita. And in fact, sir, kahit ako tumagal pa sa iyo ng 1 o 2 pang taon, pabor para sa akin. Kasi yung 30, ganyan ako magsalita nun, yung 30 taong ko sa serbisyo, na itatagal ko sa serbisyo, 30 years, hindi ko matututunan lahat yung dapat kong matutunan sa 1 taon ko lang sa inyo. Kaya lamang na lamang ako, sir. In fact, I am investing my time and energy by sticking to you, sir. Yan ang sagot ko. It is my choice. Natuwa yung boss ko Kasi sabi ko, 2 years with you, sir, that's equivalent to 60 years in the service. And so many went into service and even retired from the service and they don't even know half nung alam mo. And I will benefit from it kasi
Nasa iyo ko, sir, eh. Assigned ako sa iyo, eh. Turuan mo ko, sir. Yun yung sabi ko. Turuan mo ko, sir. I-mentor mo ako, sir. Kung gusto niyo ako maging Chief of Staff one day, Commanding General one day, okay lang, sir. Turuan niyo ako ng turuan. Habang nagkukwentuhan tayo sa biyahe, turo niyo lahat sa akin. When I become this, and when I become that, when I become a commander. Ganun yung kwento sa amin. It is a choice. Kaya kayo mga security ni BP Sara, you have a choice. You want to serve and be loyal kay BP Sara because you see there's wisdom in staying, putting up with her, no? Yung staying with her, hindi putting up, parang negative. Staying with her, you stay with her. You stick with her. You forget your career because nandun na yung thinking nyo. Hindi na kayo loyal sa AFP. Loyal na kayo dito sa tao. Eh, ganun yun eh. Choice nyo yun eh. Di ba? Pero, pagka gumanon bigla, at yan eh, na 2028, baka nandun yung dividend ng career ninyo na pwedeng babalik kayo. Tignan nyo si Corpus. Victor Corpus. Oh, First Lieutenant. From First Lieutenant, umalis na siya. Nandun na siya sa CPP-NPA. Oh. Tapos noon, pagkabalik, nakulong pa. Tapos noon, nag-MNSA. Ayun, Lieutenant Colonel. Nag-general pa ng ISAP. O, di ba? Tapos, naging government, ano pa, secretary pa. Sa USEC ba o whatever. You see? So, it's how you make it. Yung karir ninyo. Kayong mga nandiyan kay BP Sara. Yan, may ano si Bato na yung mga gusto mag-volunteer ng mga retired. Ang FGF sana pwedeng mag-secure kay Sara, kay BP. Pero ang problem nga, neutral kami. Ayaw kong papapil kami para lang for the sake of papel-papel. Ayaw kong mag-order ng mga tao mag-secure at pag kami nangyari, responsibilidad namin. So, mahirap yung ganon. At kung kunyari mag-provide kami security kay Sara, tama lang, mag-provide din kami ng security kay BBM. Protect Sara, protect BBM. Yun yung neutral. Wala kaming kinikilingan. Pagka nag-secure kasi kami kay BP Sara, parang, eto na kami, dito na kami. Yung statement, pangit. Ayaw namin magkakulay talaga. Kaya BBM, mga Maka-Marcos at mga Maka-Duterte, gitna lang kami, no? Advice lang kami. So, if you want to secure BP Sara, there are so many ways of skinning the cat. Nag-offer pa nga ang MNLF ba? MILF? Nag-offer na sila. So, let them be the one. Let them take the stage. Kasi sila yung nag-offer eh. Okay na yun. Kaya na yun. Pero kung titignan ninyo, to be strict about it, ang talagang masusunod dyan, sino? Hindi yung mga MILF, MNLF, hindi si Bato, hindi si Cosino man, hindi si Marbil, hindi si Browner. Masunod dyan si Sara. Kasi siya yung subject, siya yung BIP. Subject of the security is BIP, yung si Sara. So siya yung magsabi kung sino gusto niya maging security niya. Di ba? So, ang choice talaga dyan is yung mga security mo ngayon, mag-express sila. Loyal kayo, trusted kayo, you express your, diyan kayo napunte. So, crossroad para sa inyo. Pipiliin nyo, career path ko ba na re-recall na ako, pupunta na ako dito, under PSG naman kayo eh. Oh, anong problema? Di ba? So, magre-report kayo, whatever. Nagpe-flex lang ang AFP na, teka muna, no? Balik ka dito sa shepherd mo. Balik ka dito sa tropa mo. Huwag mong kalimutan na AFP ka rin. O, ganun lang yung AFP. Ganun din yung PNP. So, huwag niyong problemahin yun. Na nadadagdagan kasi ng kwento na politika yan, etc. Okay, move forward. Yung letter, open letter. In fact, nung nabasa ko yung letter at may sinabihan ako, I was a bit disappointed. Yun yung honest to goodness, Pexman feeling ko. I was disappointed. Why?
Sino ba nag-advise kay kay BP? Sorry sorry. Kasi it would have been better and more professional as the BP. The BP. If yung hindi ka na nag-open letter. Kasi ilalagay ko yung sarili ko, kunyari ako yung BP. Nangyari sa akin yan. Tatawagan ko yan. Tatawagan ko sa telepono. Hello, General Marbil, pwede bang magkausap tayo? Punta ako sa iyo bukas, ha? Walang indyanan. Punta ako sa iyo bukas. Tapos nun, pagdating sa opisina, putang ina, bakit ka nagsisinungaling? Tantado ka, anong ginawa mo? Babawasan mo security, tapos kung ano sasabihin mo. Putang nya. Oh, style palengke, style ano. Oh, hindi napahiya yung tao. Kayong dalawa lang. Nagkausap-usap kayo, magmurahan kayo kung gusto ninyo, etc. Bastusan kayo. Okay lang. Pero in the end, okay lang ba? Pasensya ka na sa akin, ha? Nilabas ko lahat. Gago kayo, tinatanggal mo yung security, etc. Okay na tayo. Sige, shake hands tayo. O di tapos, professional. Hindi yung mag-open letter. Ako disappointed ko sinasabi. Open letter, binasa ko, nandun yung mga points. Ang dating kasi hindi pang BP yon. Sorry sorry. Sorry, Inday. Sorry. Pero, real talk ako Professional ang gusto kong makita, sorry, pero ang gusto kong makita is that ready ka na i-assume yung posisyon. So, in all aspects, ang ano talaga dyan, presidentiable ba? Harapin mo yung tao. Hindi yung open letter, mag-open letter ka, tapos nun, mababasa ng lahat. Hindi to kung merong problema si Marbil sa'yo, murahin mo. Kayong dalawa, murahin po. Animal ka, gago ka, etc. Okay, o kaya bigyan mo, can you explain why? Ba't gano'n, nagsisinungaling ka? Bakit on my behalf, bla bla, kung ano-ano sinasabi mo? Sabi mo sa harapan ko ngayon,